Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 81, President Su, dapat ngayon mo lang sinabi sa akin. Hinding-hindi ko hahayaang lumabas ang mga iyon ng ganoon kadali. Sabi ni Huang Feng. Ngayon lang, maingat na pinarusahan niya ang kabilang partido. Hindi naman ito masyadong seryoso. Kung alam niyang galit na galit ang kabilang partido, mas mabigat ang kamay niya. Okay, hindi ko ibababa ang sarili ko sa level nila, sabi ni Suyamo. Hindi niya gustong lumayo, ngunit hindi bababa ang kanyang pagbabantay. Nasabi na ng kabilang partido ang gusto nila. Hindi nila ito pakakawalan. Naisip ito ni Huang Feng. Mukhang wala siyang maitutulong. Buti na lang, nakipag-chat lang si Suyamo sa kanya at hindi siya pinagawa. Pagkatapos makipag-chat sa Huang Feng saglit, talagang gumanda ang mood ni Suyamo. Muli niyang ibinalik ang kumpiyansa na hitsura ng isang malakas na babae. Bagamat agresibo ang kabilang partido, hindi sila gawa sa papel. Hindi tiyak kung sino ang huling tatawa. Gayunpaman, mas lalong hindi nasisiyahan si Suyamo kay Manager Liu sa kanyang puso. Nang hilingin niya sa kanya na gawin ito, talagang nag-alinlangan siya. Hindi ito ang unang pagkakataon na hindi nasisiyahan si Suyamo kay Manager Liu. Noong huling pagkakataon sa tarangkahan ng pabrika, hindi rin nasiyahan si Suyamo dahil sa hindi pagkilos ng mga security guard. Ngayon, ang kawalang kasiyahan na ito ay patuloy na lumalalim. Sa pagtingin kay Huang Feng sa tabi niya, nag-isip si Suyamo kung dapat ba niya itong bigyan ng pagkakataon. Dahil may iba pang dapat gawin si Suyamo, hindi nagtagal roon si Huang Feng at lumabas. Binigyan din niya ng pansin ang sinabi ni Suyamo dahil naramdaman niya ngayon na ang relasyon nila ni Suyamo ay higit na parang isang kaibigan, hindi isang walang emosyon na superior at subordinate na relasyon. Para sa kahirapan ng kanyang kaibigan, natural na gusto niyang tumulong. Gayunpaman, inisip ni Huang Feng ang kanyang kasalukuyang kakayahan. Tila hindi sapat na gawin ang anumang bagay. Nakikita lang niya kung paano ito gagawin ng kabilang partido. For the rest of the time, normal ang lahat. Kaya lang noong tanghalian, sinabi ng isang security guard na si Manager Liu ay tinawag ni President Su para pag-alitan siya. Pagbalik niya, sobrang pangit ng mukha ni Manager Liu. Hindi naramdaman ni Huang Feng na may mali dito. Malinaw na kasalanan ni Manager Liu ang bagay na ito. Anuman ang iniisip niya sa kanyang puso, hiniling siya ng kanyang amo. Ngunit walang pakialam si Manager Liu sa harap ng mga tagalabas. Anuman ang mangyari, hindi ito makatuwiran. Habang si Huang Feng ay dahan-daw ang nagtatrabaho sa Chanshuan Continent, si Ouyang Xingwen, na may hangover, sa wakas ay nagising nang ang araw ay mataas na sa kalangitan. Hinaplos niya ang masakit pa rin niyang ulo at nanginginig na bumangon. Tungkol naman sa meditation, halatang ayaw niyang gawin iyon ngayon. Sa isip niya, nakainom na siya ng Awakening Wisdom Pill. Maya-maya, gigisingan niya ang kanyang talento sa mahika. Hindi niya kailangang magsanay ng husto araw-araw. Pagkain ng almusal na dinala ni Wang si Ouyang Xingwen ay nasa mabuting kalagayan. Matapos makuha ang storage ring kahapon, talagang nagdulot ito ng sensasyon sa kanyang mga kaibigan. Ang mga taong iyon ay kadalasang napakasama asterisk sa, ngunit wala sa kanila ang may storage ring. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bihirang bagay, hindi isang stall sa kalye. Si Ouyang Xingwen ay labis na nasiyahan sa inggit na mga mata ng mga taong iyon. Sa pag-iisip nito, tumingin muli si Ouyang Xingwen sa kanyang kamay. Gusto pa niyang laruin ang storage ring na ito. Pero nang tingnan niya ang kamay niya ay natigilan siya dahil nakita niyang parang nagbago ang singsing sa kamay niya. Bukod dito, ang pagbabagong ito ay hindi maliit. Si Ouyang Xingwen, na nag-aakalang hindi siya gising, ay kinusot ng husto ang kanyang mga mata at muling tumingin sa kanyang kamay. Nalaman niyang hindi siya nagkamali ng nakikita. Iba talaga ang storage ring na iyon. What the hell is going on? Paano nagbago ang storage ring na ito sa isang gabi? Wala pa akong narinig na isang storage ring na nagbabago sa hitsura nito. Naisip ni Ouyang Xingwen na may pagdududa sa kanyang puso. Hinubad niya ang storage ring sa kanyang kamay at buong kumpiyansa itong dinama. Nalaman niyang iba ang hawakan ng ibabaw. Kahit na ang nauna ay mukhang napaka-plain, ito ay parang metal.
Gayunpaman, ang storage ring na ito ngayon ay ganap na naiiba. Ito ay nagkaroon ng ganap na kakaibang pakiramdam. Si Ouyang Xingwen, na medyo naguguluhan, ay nagtaka kung may pagbabago sa storage ring. Sabik siyang i-verify ito. Gayunpaman, ang pagbubukas ng storage ring ay nangangailangan ng magic power, at ang kanyang magic talent ay hindi pa nagising. Natural, walang magic power sa katawan niya. Ngayon, wala na siyang paraan para buksan ang storage ring. Masasabing ang storage ring na mayroon siya ngayon ay magagamit lamang para ipakita. Ito ay walang malaking gamit sa lahat. Wang pumunta ka at imbitahan mo si Protector Li dito. Tiningnan ni Ouyang Xingwen ang malinaw na kakaibang storage ring at sinabi kay Wang Oo, young master. Tinanggap ni Wang ang utos at umalis. Hindi nagtagal, dumating si Protector Li. Siya ang tagapagtanggol ng pamilya Ouyang. Hindi mababa ang status niya. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na pabayaan ang pagpapatawag kay Ouyang Xingwen, ang nag-iisang anak na lalaki ng Ouyang family master. Protector Li, tulungan mo akong makita kung ano ang nangyayari sa storage ring na ito. Noong ibinigay ito sa akin ng tatay ko kahapon, hindi ito ganito. Maaari bang magbago ng mag-isa ang hitsura ng storage ring? Ibinigay ni Ouyang Xingwen ang storage ring sa kanyang kamay kay Protector Li. Si Protector Li ay isang salamangkero, kaya natural na walang problema na buksan ang storage ring. Kinuha ni Protector Li ang storage ring na may kaunting pananibik at paninibugho. Sinabi niya, wala pa akong narinig na isang storage ring na nagbabago ng hitsura nito. Kapag nabuo ang isang storage ring, hindi na ito magbabago muli. Pinunasan ni Protector Li ang storage ring. Napakabata pa ni Ouyang Xingwen, at hindi siya isang salamangkero, ngunit maaari siyang magkaroon ng singsing na imbakan na gusto ng lahat ng salamangkero. Medyo nagseselos pa ang puso ni Protector Li. Siya ay naging isang salamangkero sa loob ng maraming taon, ngunit hindi pa siya nakakuha ng isang bagay na tulad ng isang singsing na imbakan. Gayunpaman, agad na kumunat ang mga kilay ni Protector Li. Mabilis ding naglaho ang inggit at selos sa kanyang puso para kay Ouyang Xingwen dahil pakiramdam niya ay tila hindi storage ring ang singsing sa kanyang kamay. Iba talaga ang pakiramdam. Bagamat siya mismo ay walang singsing na imbakan, mayroon siyang kaunting pag-unawa sa mga singsing na imbakan. Gayunpaman, ayon sa kanyang pag-unawa, ang isang storage ring ay malinaw na walang ganitong uri ng pakiramdam. Anong problema? Nang makitang nakasimangot si Protector Li, nagtanong si Ouyang Xingwen. Young Master, sino ang nagbigay sa iyo ng singsing na ito? Sinabi ba ng kabilang partido na ito ay isang storage ring? Hindi sinagot ni Protector Li ang tanong ni Ouyang Xingwen, sa halip ay nagtanong. Itong singsing na ito ay binigay sa akin ng tatay ko. Ang sabi niya, storage ring daw ito. Pero noong binigay niya sa akin kahapon, hindi naman ganito. Anong meron? Is there something wrong? Mabilis na tanong ni Ouyang Xingwen habang bumibigat ang pag-aalala sa kanyang puso. Ibinigay ito ng family master. Kung gayon hindi ito dapat mali. Gayunpaman, ayon sa aking obserbasyon, ang singsing na ito ay malinaw na hindi isang storage ring. Hindi ito mabubuksan ng magic. Sinabi ni Protector Li kay Ouyang Xingwen. Kabanata 82, hindi isang storage ring. Paano ito posible? Ito ay isang bagay na palaging pinapanatili ng aking ama na malapit sa kanya, at ginamit niya ito dati. Noong ibinenta iyon ng libingang tulisan sa aking ama, nandoon ako. Sa oras na iyon, personal itong sinubukan ng aking ama, at tiyak na ito ay isang tunay na singsing na imbakan. Hindi ito matanggap ni Ouyang Xingwen at sumigaw. Young Master, huminahon ka. Tiningnan ni Protector Li ang halatang tuwang-tuwa na si Ouyang Xingwen at sinabing, Young Master, dahil sinabi mo iyon, hindi ito dapat magkamali. Hindi magkakamali ang Patriarch. Kung gayon ano ang sinabi mo ngayon lang? Iba ang singsing na ito sa kahapon. Ano ang nangyayari? Halatang nakita ni Protector Li na may kakaiba. Paano magbabago ang isang singsing ng mag-isa? Dapat may nangyari dito. Tama. Noong binigay sa akin ng tatay ko ang singsing kahapon, iba ang pakiramdam ng singsing sa isang ito. It had a metallic feeling. Tsaka itim ang singsing na iyon, pero itong isa ay puti. Magkaiba talaga ang dalawang singsing. Sabi ni Ouyang Xingwen, kakaiba iyon.
Ayon sa pagkakaintindi ko, ang singsing na sinabi ni Young Master kahapon ay dapat ay storage ring, ngunit ito ay halatang hindi. Nandito ba si Young Master kahapon? Tanong ni Protector Lee. Alam niya na si Ouyang Xingwen ay nag-ground ng patriarch nitong mga nakaraang araw, ngunit alam din niya na si Ouyang Xingwen ay hindi ganoon katapat na tao. Hindi, pumunta ako sa barko ng sugal kahapon, tapos uminom ako. Umiling si Ouyang Xingwen. Wala naman siyang tinatago. Anyway, basta hindi alam ng tatay niya, kahit alam ng iba na lumabas siya, hindi siya natatakot. Pero naalala ko na noong bumalik ako, hindi nagbago ang singsing. Medyo nalilito na sabi ni Ouyang Xingwen. Young Master, sigurado ka ba? I should be sure. Sabi ni Ouyang Xingwen na may kaunting katiyakan. Kasi, pagbalik niya kahapon, lasing na siya. Sa karamihan, naalala niya na ang singsing ay hindi nagbago nang siya ay lumabas sa barko ng sugal, ngunit pagkatapos uminom, hindi niya maalala. Sa pag-iisip nito, ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan si Wang Er. Itong si Wang Er ay nasa tabi niya kahapon, kaya dapat maging malinaw siya. Wang Er, pagbalik ko kahapon, ganito ba ang singsing? Hindi, noong bumalik si Young Master, hindi ganito ang hitsura ng singsing, sabi ni Wang Er. Tapos nagbago na siguro siya pagkabalik niya. Sinabi ni Guardian Lee, Young Master, may pumunta ba sa iyong kwarto kagabi? Alam niyang kahit bata pa ang Young Master na ito, hindi siya mabuting tao. Marami sa mga katulong sa mansyon ang nadungisan niya. Hindi, pinagsilbihan ko ang Young Master kapag natutulog siya, at walang ibang dumating sa gabi. Nang makitang nakatingin sa kanya si Ouyang Xingwen, nagpatuloy si Wang Er. Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita, nakita niya sina Protector Lee at Ouyang Xingwen na parehong nakatitig sa kanya. Napakapangit ng mga ekspresyon nila, lalo na si Ouyang Xingwen. Parang nag-aapoy ang mga mata niya sa galit. Sinasabi mo na simula nang bumalik ako, ikaw lang ang pumasok sa kwarto ko. Tinitigan ni Ouyang Xingwen si Wang Er. Oo, hindi ko hinayaang may ibang maglingkod kay Young Master. Natakot ako na baka maging clumsy sila at guluhin ang mga pangarap ni Young Master. Nakita ni Wang Er na medyo kakaiba ang ekspresyon ni Ouyang Xingwen, ngunit hindi pa siya nagre-react sa mga nangyayari. Nag-iisip pa rin siya kung paano magpapakitang gilas sa harap ni Ouyang Xingwen. Sa katunayan, para magpakitang gilas sa harap ni Ouyang Xingwen at makakuha ng higit na pabor, karaniwang hindi isinasama ni Wang Er ang iba sa pakikipag-ugnayan kay Ouyang Xingwen. Marami siyang ginawa sa kanyang sarili. Sa ganitong paraan, ang iba ay walang pagkakataon na magpakitang gilas sa harap ni Ouyang Xingwen, at si Ouyang Xingwen ay maaari lamang mag-utos ng pabor sa kanyang sarili. Bago pa makapag-react si Wang Er, sinampal siya ni Ouyang Xingwen sa mukha. Natigilan siya at hindi alam kung bakit siya sinampal ni Ouyang Xingwen. Tell me, ninakaw mo ba ang singsing ko? Tanong ni Ouyang Xingwen na may malungkot na mukha. Ang singsing na ito ay mahirap makuha. Matagal na niya itong pinag-isipan, ngunit napalitan ito bago niya ito mapaglaruan. Bukod dito, naiintindihan din niya na mula sa simula hanggang sa katapusan kahapon, si Wang Er ang sumunod sa kanya. Gusto man ng iba na palitan ang kanyang singsing, mahirap itong gawin. Tutal, nasa daliri niya ang singsing. Kung gusto ng iba na palitan ito, imposibleng hindi ito mapansin ni Wang Er. Bilang karagdagan sa mga salita ni Wang Er, halatang ipinagpalit ang singsing. Gayunpaman, hindi ito pinalitan ng ibang tao, kundi ni Wang Er na palaging sumusunod sa kanya. Flop. Agad na lumuhad si Wang Er nang walang pag-aalinlangan at nakipagtalo, Young Master, inosente ako. Hindi ko kinuha ang singsing mo. Hindi ko talaga kinuha. Kung hindi ikaw, sino pa kaya? Ikaw lang ang nasa tabi ko kahapon. Sino pa ba ang may pagkakataon? Tanong ni Ouyang Xingwen. Ito, baka ninakaw nung nag-iinom ka. Sabi ni Wang Er na medyo nauuto. Di ba sabi mo nandyan pa yung singsing nung bumalik ka? Hindi naniwala si Ouyang Xingwen sa mga salita ni Wang Er ngayon. Tsaka nung umiinom ako kahapon, lagi kang nasa tabi ko di ba? Sino pa ang makakaagaw ng singsing sa kamay ko? Bulag ka ba o tanga? Panipi. Ito, si Wang Er ay may mapait na mukha. Hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag. Sa katunayan, nang siya ay bumalik kahapon, ang singsing sa kamay ni Ouyang Xingwen ay talagang naroon,
ngunit hindi ito tulad ng ngayon. Naalala niya ito. Ano ito? Sabihin mo, saan mo tinago ang singsing? Tanong ni Ouyang Xingwen. Young Master, hindi ko talaga kinuha. Hindi ko talaga kinuha. I swear to God. Nag-aalalang sabi ni Wang Er. Alam din niya ang bigat ng singsing. Paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na nakawin ito? Bukod dito, umaasa siya kay Ouyang Xingwen na maging isang malupit sa hinaharap. Paano niya nakawin ang mga gamit ni Ouyang Xingwen? Gayunpaman, ngayon ay hindi siya pinakinggan ni Ouyang Xingwen. Gusto lang niyang hanapin ang singsing. Naniniwala rin siya na ninakaw ito ni Wang Er. Walang iba kundi siya. Ang singsing na iyon ay hindi lamang isang bagay na lagi niyang pinapangarap, ngunit higit sa lahat, ang singsing na iyon ay talagang mahalaga. Kung alam lang ng kanyang ama na napakabilis niyang nawala ang singsing, siya ay mabubugbog hanggang mamatay. Kahit pilit siyang pigilan ng kanyang ina, wala itong silbi. Pinanood ni Protector Lee sa gilid si Ouyang Xingwen na binugbog si Wang Er habang tinatanong siya. Wala siyang kahit katiting na intensyon na pigilan siya. Karaniwang umaasa si Wang Er sa pabor ng kanyang young master at hindi naglalagay ng maraming tao sa kanyang mga mata. Nang kausapin niya si Protector Lee, mayabang din siyang tingnan. Nang makita siyang binugbog ni Ouyang Xingwen, si Protector Lee ay nakaramdam lamang ng kagalakan sa kanyang puso. Kabanata 83. Sinuntok at sinipa ni Ouyang Xingwen si Wang Er saglit, ngunit hindi nabawasan ang hinanakit sa kanyang puso. Ang storage ring na ito ay iba sa ibang mga bagay. Masyadong mahalaga ang bagay na ito. Gayunpaman, gaano man siya matalo ni Ouyang Xingwen, palaging sinasabi ni Wang Er na hindi niya ninakaw ang singsing. Ayaw niyang mabugbog, pero hindi niya talaga alam kung saan napunta ang singsing. Pinagalitan din niya ang nagnakaw ng singsing sa puso niya. Si Huang Feng, na nasa Earth, ay biglang bumahing ng ilang beses nang walang dahilan. Hindi huminto si Ouyang Xingwen hanggang sa siya ay mapagod, habang si Wang Er ay nakahandusay sa lupa at umuungol. Gayunpaman, dahil si Ouyang Xingwen ay walang gaanong kasanayan sa pakikipaglaban, si Wang Er ay hindi malubhang nasugatan, ngunit siya ay napahiya pa rin. Bibigyan kita ng isang araw. Kapag hindi mo mahanap ang storage ring para sa akin, kukunin ko ang buhay aso mo. Mabangis na sabi ni Ouyang Xingwen kay Wang Er. Tuwang-tuwa si Protector Lee at tumingin kay Wang Er na parang patay na aso. Ang taong ito ay hindi kasing luwalhati tulad ng dati. Dapat malas siya. Sino ba ang nagtanong sa kanya na maging sobrang saplad? Matapos mabawi ni Wang Er ang kanyang lakas, hinanap niya ang storage ring sa buong silid. Si Ouyang Xingwen ay naging walang awa. Bukod dito, alam din ni Wang Er ang kahalagahan ng storage ring, kaya alam niya na kung talagang hindi niya ito mahahanap, hindi nangangahulugang kukunin ni Ouyang Xingwen ang kanyang buhay aso, ngunit hindi niya ito papakawalan ng madali. Sa kabilang panig, hindi alam ni Huang Feng kung ano ang nangyayari sa kontinente ng Chanshuan. Maluwag pa rin siyang nagtatrabaho sa mga oras na ito. Ang storage ring naman ay nasa daliri niya pa rin. Hindi na kailangang sabihin, ang laki ng storage ring na ito ay tama lang. Nang oras na para umalis sa trabaho, natagpuan muli ni Suyamo si Huang Feng, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ito dahil sa negosyo, kundi isang pribadong bagay. Huwag kang magmadaling umalis pagkatapos ng trabaho. Punta ka sa bahay ko, sabi ni Suyamo. Biglang bulalas ni Huang Feng. May kakaiba siyang nararamdaman para sa lugar na iyon. Kung tutuusin, doon niya nakita ang napaka-pribadong eksena ni Suyamo. Nang makita ang ekspresyon ni Huang Feng, tila naintindihan ni Suyamo ang kanyang iniisip. Namula siya at pinandilatan si Huang Feng bago umalis. Pagkatapos ng trabaho, talagang hindi umalis si Huang Feng, ngunit hinintay si Suyamo. Gayunpaman, natakot si Huang Feng na madalas siyang makita ng ibang tao sa kumpanya sa kotse ni Suyamo at magtsismisan, kaya naghanap siya ng medyo malayong lugar para hintayin si Suyamo. Siya mismo ay walang pakialam, ngunit si Suyamo ay isang babae, kaya tiyak na ayaw niyang makarinig ng gayong mga tsismis. Pumasok ka. Nagsuot ng sunglass si Suyamo at sinabi kay Huang Feng sa labas ng bintana. Gayunpaman, hindi niya sinasadyang bumaba ng sasakyan. Nang makita ang sitwasyong ito, desididong pumunta si Huang Feng sa front passenger seat. Dahil pinahintulutan ng amo na magmaneho para sa kanya, nakaramdam ng kaunting saya si Huang Feng sa kanyang puso.
Bumili ako ng mga damit para sa isang kaibigan kahapon at hindi ako nagpadala sa kanila. Sabi ni Suyamo kay Huang Feng sa kotse. Bakit naman? Ayaw niya ba? Masyadong mataas ang paningin ng kaibigan mo. Sabi ni Huang Feng. Ang mga bagay na iyon ay lahat ng mahal. Kung hindi interesado sa kanila ang kaibigan ni Suyamo, paano naman ang kaibigan ni Suyamo? Palagi ba siyang nakasuot ng custom-made na damit? Hindi, may gagawin siya sa ibang bansa. Umalis siya kaninang madaling araw at mag-stay sa ibang bansa sandali. Sinabi ni Suyamo, kaya, ang mga damit na iyon ay mura para sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Si Huang Feng ay medyo natigilan. Sayang ang pag-iwan ng mga damit na iyon dito. Pagbalik niya, bibili ako ng bago para sa kanya. Ibibigay ko ang mga bagay na ito sa iyo. Anyway, binili ko sila ayon sa figure mo noong binili ko sila kahapon. Magkakasya sila sa iyo, casual na sabi ni Suyamo. Hindi, napakamahal ng mga bagay na yan. Medyo hindi nararapat, sabi ni Huang Feng. Bagamat maganda ang kanyang relasyon kay Suyamo, ito ay relasyon lamang ng mga ordinaryong kaibigan. Hindi nararapat na tanggapin ang mga mahahalagang bagay mula sa kanya. Anong hindi nararapat? Ayokong magsuot ng mga ito. Ano bang masama dun? Kung hindi mo isusuot, ayoko rin sa mga bagay na yan. Mas mabuti na yun kaysa sayangin. Hindi ko alam kung gaano katagal babalik siya. Kung ganoon, may mga bagong produkto na. Hindi na siya magkaka-interes sa mga bagay na ito. Ibibigay ko sa iyo bilang pasasalamat sa pamimili mo kahapon. Kung ayaw mo rin talagang itapon iyon. Wag na, sayang naman kung itapon ang mga ganyang bagay. Sabi ko nga, kayong mga mayayaman hindi talaga makaintindi. Ang mga ganyang magandang bagay ay itinatapon. Mabilis na sabi ni Huang Feng. Sa totoo lang, nagustuhan niya ang mga bagay na iyon. Ngayong narinig niya na itatapon sila ni Suyamo, tiyak na naawa siya. Ano ang magagawa ko kung hindi ko sila itapon? Babae ako, hindi ko magagamit ang mga bagay na iyon ng mga lalaki. Kumuha sila ng espasyo sa bahay. Ibinibigay ko sa iyo, ngunit hindi mo gusto ang mga ito, sabi ni Suyamo. Yes, I want them. Why not? It's better than you throw them away. First of all, binigay mo sa akin. Don't ask me for money. Wala akong pera ngayon, sabi ni Huang Feng. Alam niyang binili lang ang mga bagay na iyon. Hindi niya ginamit ang mga ito minsan. Bukod dito, ang presyo ay hindi mura. Wala siyang masyadong pera. Okay, don't worry. I will not ask you for money, Scrooge. Kinagat ni Suyamo ang kanyang mga labi at sinabing, pero, dahil kinuha mo na ang mga gamit ko, kailangan mong gawin ang isang bagay para sa akin. Ano, di ba sabi mo thank you sa pag-shopping sa akin kahapon? Don't tell me gusto mo akong matulog. Mukhang nagulat si Huang Feng. Ang mga salita ni Huang Feng ay natakot kay Suyamo, at ang sasakyan ay yumanig ng ilang beses. Then, she said with shame and anger, sino ang gustong matulog sa iyo? Gusto kong ipagluto mo ako mamaya. Nagluto pala, dapat kanina mo pa sinabi. Tinakat mo ako, basta hindi sakripisyo, ayos na ang iba. Sabi ni Huang Feng na may itsura. Ikaw, Huang Feng, hindi ko talaga nalaman noon. Ikaw pala ay napakabuting tao. Sabi ni Suyamo na may bahagyang kahihiyan at galit. Hehe, nagbibiro lang ako para mabuhay ang atmosphere. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Pag nagbiro ka ulit ng ganyan, magkaka-car accident tayong dalawa, sabi ni Suyamo. Nang dumating si Huang Feng sa tirahan ni Suyamo, kinuha niya ang mga bagay mula sa mga kamay ni Suyamo. Sure enough, lahat sila ng mga binili niya kahapon. Maging ang mamahaling relo ay nasa loob nito. Ayaw din ni Suyamo. Malas talaga ang lalaking iyon. Ang isang napakagandang dilag na tulad mo ay personal na nagpunta para bumili ng mga bagay-bagay para sa kanya, ngunit hindi man lang siya nagkaroon ng oras upang tanggapin ito. Maginhawa talaga para sa akin, hehe. Nakangiting sabi ni Huang Feng kay Suyamo. Okay, don't talk nonsense. Go and cook. I'm hungry. Pumunta si Suyamo sa sofa, binuksan ang TV, at pagkatapos ay sinabi kay Huang Feng. Okay, matapos kunin ang napakaraming magagandang bagay mula sa iba, kinailangan ni Huang Feng na ipahayag ang kanyang pasasalamat. Sa kabutihang palad, daladala niya ang Immortal Book sa lahat ng oras. Ito ay mas maginhawa at hindi malantad. Kabanata 84.
Sa sandaling umalis si Huang Feng, inilipat ni Suyamo ang kanyang tingin sa TV at tumingin sa kusina. Sa pagtingin sa abalang figure ni Huang Feng, si Suyamo ay nasa ulirat saglit. Sa katunayan, ang mga damit at iba pang bagay na iyon ay orihinal na binili para kay Huang Feng. Ang kaibigang kausap niya ay wala talaga. Ngayon, sinadya din niyang humanap ng dahilan para hayaang dumating si Huang Feng para lang kumain kasama si Huang Feng. Hindi niya alam kung bakit, ngunit talagang gusto niyang makita si Huang Feng ngayon. Kahit wala siyang ginagawa o sabihin, gusto pa rin niyang makita siya. Gusto lang niyang makita siya. Para sa kasinang iyon, siya at si Exi Mengjiao ay bihirang pumasok. Ang kanilang mga kasanayan sa pagluluto ay katamtaman, at kapag sila ay bumalik mula sa trabaho, sa pangkalahatan ay ayaw nilang magluto. Sa ibang tao naman, walang pumasok ulit. Si Huang Feng ay masasabing nag-iisa bukod sa kanya at kay Exi Mengjiao. Si Suyamo ay may ilang hindi malinaw na damdamin tungkol kay Huang Feng, ngunit hindi siya masyadong sigurado. Nagagawa lang niya ito base sa nararamdaman niya ngayon. Tapos na, maghugas ka na ng kamay, at makakain na tayo. Habang iniisip ito ni Suyamo, lumabas si Huang Feng mula sa kusina at nagsabi. Napakabilis. Walang kamalay-malay na sinabi ni Suyamo, hindi lang isang ulam ang niluto mo, tama ba? Paano ba iyon posible? Ang authentic na 3 ulam at isang sopas ay garantisadong sapat. Sabi ni Huang Feng, tama na nga ang 3 ulam at isang sopas para sa 2 tao. Noong nagluluto siya ngayon sa kusina, dahil may 2 kalan, sinubukan ni Huang Feng na magluto ng 2 pinggan ng sabay. Hindi niya inaasahan na magiging posible ito. Dahil sa paggamit ng Immortal Book, ang bilis niyang magluto ay mas mabilis kaysa sa iba. Ngayong nagluluto siya ng 2 ulam ng sabay, natural na mas mabilis ang kanyang bilis. Kaya, nakagawa na siya ng 3 ulam at isang sopas. Hindi pa handa ang kanin, kaya't maaari na lamang niyang iprito ito kasama ng natirang kanin kahapon. Buti na lang at masarap din ang ginawa niyang fried rice. Nang matapos maghugas ng kamay si Suyamo at lumabas, napuno ng halimuyak ang buong silid. Sobrang bango. Huang Feng, kahit hindi ka magtrabaho bilang security guard at maging chef, kaya mo pa ring suportahan ang sarili mo. At saka, siguradong magiging sikat kang chef. Tiningnan ni Suyamo ang mga pinggan sa mesa at sinabi. Ang mga pagkain ito ay gawa lahat ni Huang Feng gamit ang mga sangkap na inilagay niya sa refrigerator. Kahit na hindi sila madalas pumunta sa kusina ni Exi Mengjiao, naghahanda pa rin sila ng ilang sangkap. Paminsan-minsan, mayroon silang paglilibang upang magluto ng pagkain, kaya hindi siya nagkukulang sa mga sangkap. Totoo naman, kaya lang hindi ako interesadong maging chef kaya sa bahay na lang ako nagluluto. Sabi ni Huang Feng habang inilalagay ang mga mangkok at chopstick. Ang kanyang mga aksyon at saloobin ay tila ito ang kanyang tahanan. Hindi na makapaghintay si Suyamo na kumagad. Bigla niyang naramdaman na puno ng bango ang kanyang bibig. Ang sarap, not to mention na hindi nila kaya ni Exi Mengjiao, kahit ang mga chef sa mga sikat na hotel ay hindi makakatikim ng ganyan. Sobrang sarap. Usually, sa labas talaga kami kumakain ni Mengjiao. Marami na kaming nakain na restaurant pero hindi kasing sarap sa inyo. Sabi ni Suyamo habang kumakain. Ang pagkain sa labas ay hindi hygienic, at ito ay nagkakahalaga ng pera. Ito ay hindi cost-effective. Kumain din si Huang Feng. That can't be helped. Mengjiao and I are very average. Tsaka ayaw pa naming magluto pagkagaling namin sa trabaho. Sa labas lang kami makakain or order ng takeout, sabi ni Suyamo. At saka karamihan sa mga babae dati marunong magluto. Ngayon, wala na masyadong babaeng marunong magluto. Sabi ni Huang Feng. Inilibot ni Suyamo ang kanyang mga mata sa kanya, ngunit hindi siya tumanggi. Sino ba ang hindi marunong magluto? Then what if you find a girlfriend in the future na hindi marunong magluto? Sabi ni Suyamo. Then I'll cook. Anyway, marunong naman akong magluto. Sinabi ni Huang Feng, gayunpaman, pinakamahusay na makahanap ng isang taong marunong magluto. Kawili-wili para sa 2 tao na magluto ng magkasama, bagaman alam ko rin na ang posibilidad na ito ay hindi masyadong mataas. Si Huang Feng ay hindi masyadong mahilig magluto noon, ngunit kamakailan lang ay nakuha niya ang Immortal Book. Siya ay nagkaroon ng maraming sigasig, kaya't siya ay nahilig magluto kamakailan.
Tumango si Suyamo at hindi nagsalita. 3 ulam at 1 sabaw ay tila marami, ngunit sa huli, lahat sila ay kinain ng 2. Walang natira na sabaw. Pagkatapos kumain ni Suyamo, sumandal siya sa likod ng upuan at nagreklamo na kumain na naman siya ng sobra. Kung kakainin ko ang pagkain mo araw-araw, mataba ako para makakita ng tao, sabi ni Suyamo. Paano kaya iyon? Minamaliit mo ang sarili mong alindog. Kung sasabihin mo na naghahanap ka ng kasintahan ngayon, masisiguro kung ang pila ay aabot mula rito hanggang sa Beijing, nakangiting sabi ni Huang Feng. Ano naman sayo? Pumila ka ba? Casual na tanong ni Suyamo. Ako, natigilan si Huang Feng, at saka ngumiti, tiyak na ako ang mauuna. Ngumiti si Suyamo at napakasaya. Pagkatapos kumain, nanatili si Huang Feng ng ilang sandali bago siya umalis. Gayunpaman, nang umalis siya, dinala niya ang mga bagay na ibinigay sa kanya ni Suyamo. Ito ay maaaring ituring na isang bagay na nakuha niya sa pamamagitan ng kanyang pagsusumikap. Hindi naman masama ang ganitong bagay. Sa susunod, kung may ganoong magandang bagay, kahit na kailangan kong magluto ng 10 pagkain at mamili ng 10 araw, payag ako. Tiningnan ni Huang Feng ang mga bagay sa kanyang kamay at nakangiting sinabi. Nang bumaba si Huang Feng sa bus, napakadilim na ng langit. Nakabukas na ang mga street lights. Sa oras na ito ang paboritong oras para sa mga kabataan na mahilig sa nightlife. Gayunpaman, si Huang Feng ay walang pera sa kanyang bulsa, kaya natural, hindi niya iisipin ang mga bagay na iyon. Ang lugar kung saan nakatira si Huang Feng ay medyo malayo. So, sa mga oras na ito, wala masyadong tao dito. Walang masyadong pedestrian sa kalsada. Sa kabutihang palad, si Huang Feng ay hindi isang mahiyain na tao, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Gayunpaman, nang lumakad siya sa isang medyo madilim na landas, nakita niya ang isang tao na nakatayo sa landas. Ang tao ay nakatayo sa gitna ng kalsada, at hindi niya alam kung ano ang kanyang ginagawa. Gabi na, at may tao sa madilim na kalsadang ito. Don't tell me gusto niyang sadyang takutin ang mga tao. Palihim na bamulong si Huang Feng, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Ikaw ba si Huang Feng? Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang nilapitan ni Huang Feng ang tao, nagkusa ang tao na magsalita. Oo, sino ka? Magkakilala ba tayo? Kailan ako naging celebrity? Bakit kilala ako ng lahat? Sabi ni Huang Feng na may pagdududa. Sa figure at boses ng tao, parang hindi niya kilala ang taong ito. Ayos lang basta ikaw, sabi ng tao. Medyo mahina ang boses niya. Kaakibat ng kapaligirang nakapalibot, nagbigay ito sa mga tao ng malungkot na pakiramdam. Pagkatapos, bago pa makapag-react si Huang Feng, nakakilos na ang tao at sinuntok siya sa dibdib. Bilang karagdagan sa kanyang panloob na lakas at mahika, si Huang Feng ay isang ordinaryong tao. Katamtaman ang kanyang kakayahan. Ang pag-atake ng kabilang partido ay napakabigla. Hindi na siya nakapag-react, at pinalipad na siya ng suntok. Kabanata 85. Ahem, nababaliw ka na ba? Bakit mo ako sinaktan nung nakilala mo ako? Hinawakan ni Huang Feng ang kanyang dibdib at umubo ng ilang beses upang maibsan ang sakit at sinabi. You're not that good. Bakit sabi nila magaling ka makipaglaban? Hindi sinagot ng lalaki ang tanong ni Huang Feng, sa halip ay nagtanong. Sila, sino sila? Tanong ni Huang Feng. Ngunit sa pagkakataong ito ay nag-iingat siya at hindi na muling aatakihin ng mga ito. Natalo mo ba ang ilang tao ilang araw na ang nakakaraan? Tanong ng lalaki. Oo. So kasama mo sila. Biglang natauhan si Huang Feng. Magkasama, hindi nila ito deserve. Naiinis na sabi ng lalaki. Halatang mababa ang tingin niya sa mga tao noong nakaraan. Gayunpaman, bagamat hindi ako kasama, ang layunin ko ay pareho sa kanila. Paano ito? Isang kamay, isang paa, ikaw ang pumili. Sabi ng lalaki. Noong una, pagkatapos niyang tanggapin ang gawain, sinabihan siya na si Huang Feng ay may ilang mga kasanayan sa pakikipaglaban at dapat siyang mag-ingat. Espesyal na ginugol niya ang ilang oras upang imbestigahan ang sitwasyon ni Huang Feng at nalaman na isa lamang siyang ordinaryong security guard. Gayunpaman, likas siyang maingat at medyo nag-aalala pa rin. Kaya naman, bigla siyang umatake ngayon lang para subukan si Huang Feng. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Huang Feng ay magiging mahina.
Hindi man lang siya nag-react sa mga kinikilos niya na talagang nakakadismaya. Sabi ko, malupit talaga kayong mga tao. Gusto niyo lagi ang kamay at paa ng iba. At ang si Tung Zian na iyon ay talagang kalokohan. Isang beses ko lang itinigil ang sasakyan niya, at sobrang walang humpay siya. Isang beses ko siyang tinawagan, ngunit hindi ito umubra. Kaya tinawag niya ako sa pangalawang pagkakataon at pinilit ang aking mga kamay at paa. Medyo inis na sabi ni Huang Feng. At the same time, naintindihan niya na talagang makitid ang isip ni Tung Zian. Noong sinabi ni Su Yamo noon, hindi niya ito sineryoso. Ngayon ay tila mas makitid ang isip ni Tung Zian kaysa sa inaakala niya. Naghiganti talaga siya sa maliit na bagay. Wala akong pakialam kung anong sama ng loob mo kay Young Master Tong. Sumusunod lang ako sa utos. Gusto mo ba ikaw mismo ang gumawa nito, o gusto mong tulungan kita? Sabi ng lalaki na puno ng kumpiyansa ang tono. Napaka-confident mo ba? Tumayo si Huang Feng at sinabi. Of course, before that punch, I still had some doubts. But now, I don't think you have the ability to turn things around. Confident na sabi ng lalaki. Malinaw, pagkatapos subukan si Huang Feng, nagkaroon siya ng mahusay na pag-unawa sa mga kasanayan ni Huang Feng. Talaga, subukan natin ito. Sabi ni Huang Feng. Pagkatapos, bahagyang gumalaw ang labi niya. Hindi ngayon ang oras para itago ang kanyang lakas. Kung hindi, maaaring hindi niya mapanatili ang kanyang mga kamay at paa. Sobrang halaga mo ang iyong sarili. Nang makita ng taong iyon ang saloobin ni Huang Feng, alam niyang mananatili si Huang Feng hanggang sa huli. Kaya, hindi na siya nagpigil at sumugod muli kay Huang Feng. Gayunpaman, bigla niyang naramdaman na parang may pumulupot sa kanyang mga paa na pumipigil sa kanyang makagalaw. Nagulat siya, ngunit hindi siya nagpanik. Inalalayan niya ang kanyang sarili sa lupa gamit ang kanyang dalawang kamay, at ang kanyang buong katawan ay nakahiga sa lupa, ngunit hindi siya nagtamo ng anumang pinsala. Oo naman, may kakaiba, sabi ng lalaki sa sarili. Ang mga taong natalo ni Huang Feng ay bumalik din at sinabi sa kanya na nakatagpo sila ng ilang kakaibang bagay. Sa oras na iyon, hindi ito isinasa puso ng lalaki. Ang akala niya ay naghahanap ng dahilan ng mga iyon sa kanilang pagkabigo, ngunit ngayon, tila hindi naman ganap na nagsisinungaling ang mga iyon. Masyadong madilim, kaya hindi nakita ng lalaki kung ano ang eksaktong nakabalot sa kanyang mga paa. Maaari lamang siyang umasa sa kanyang pangkalahatang pakiramdam. Ito ay tila ilang mga baging o isang katulad nito. Naglabas siya ng punyal sa dibdib at puputulan na sana ang mga baging sa paa. Gayunpaman, nang maabot niya ang kanyang mga paa, nalaman niyang wala doon, at nabawi niya ang kanyang kalayaan. Natural na ayaw ni Huang Feng na makita niya ang mga baging. Kung tutuusin, isang bagay ang hulaan ng lalaki, at isa pang bagay na makita niya ito ng sarili niyang mga mata. Bukod dito, hindi lang ito ang magic na mayroon siya. Tatayo na sana ang lalaki, katutubo niyang naramdaman ang panganib. Parang may ihip ng hangin. Siya subconsciously gumulong sa gilid. Gayunpaman, naputol pa rin ang braso niya, at bumulwak ang dugo. Sa pagkakataong ito, gumamit si Huang Feng ng wind blade. Ito ay naiiba sa mga nakaraang ilang beses. Noong mga nakaraang pagkakataon, gusto lang niyang turuan ng leksyon ang iba. Ayaw niyang magdulot ng anumang pinsala. Kaya naman, nang gumamit siya ng wind blade, nakontrol niya ang kanyang lakas at pinutol na lamang ang kanilang mga damit. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, gustong saktan ni Huang Feng ang kabilang partido. Kaya naman, hindi siya nagpigil. Gayunpaman, kulang siya sa aktwal na karanasan sa pakikipaglaban at ang kabilang partido ay may lakas. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito, bagamat nasaktan ng talam ng hangin ang kabilang partido, hindi ito nagdulot ng labis na pinsala. Anong uri ng nakatagong armas ang ginagamit mo? Tinanong ng lalaki si Huang Feng. Akala niya ay gumamit lang si Huang Feng ng nakatagong sandata. Gayunpaman, hindi siya sinagot ni Huang Feng. Sa halip, patuloy siyang gumamit ng wind blades. Matapos gamitin ang kasanayang ito at makita ang kapangyarihan nito, nagpasya si Huang Feng na gamitin ang kasanayang ito sa halip na ang iba. Ang iba pang mga kasanayan tulad ng mga bowl ang apoy, bala ng yelo, at iba pa ay malalaman ng kabilang partido. Gayunpaman, ang mga wind blades ay hindi. Ang kasanayang ito ay napakatago. Kahit na tumama ito sa kabilang partido, wala silang malalaman.
Pakiramdam ng lalaki ay nababaliw na siya. Noong una ay naisip niya na si Huang Feng ay hindi masyadong makapangyarihan, at siya ay lubos na kumpiyansa. Gayunpaman, ngayon, umasa si Huang Feng sa isang nakatagong sandata na hindi niya alam na supilan siya. Ni hindi niya magawang makalapit sa kanya. Ang kanyang katawan ay nasugatan ng kabilang partido sa maraming lugar. Kung hindi siya mabilis mag-react, natatakot siyang baka masugatan siya ng husto ngayon. Tiningnan ni Huang Feng ang bagbog at pagod na tao sa kanyang tapat, ngunit ang kanyang puso ay hindi masyadong nakaka-relax. Sa pamamagitan ng labanang ito, natuklasan niya na ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban ay lubhang kulang. Mainam na turuan ng leksyon ang mga ordinaryong tao, ngunit para sa isang taong may ilang mga kasanayang tulad nito sa harap niya, medyo mahirap para sa kanya na harapin ang kanyang sarili. Bukod dito, ang enerhiya sa maraming kulay na light ball sa kanyang katawan ay patuloy na nauubos. Kung wala siyang magic at panloob na lakas sa parehong oras, at maaaring makabawi pareho sa parehong oras, hindi siya makakahawak ng masyadong mahaba sa ilang araw lamang ng cultivation. Gayunpaman, si Huang Feng ay nababalisa, ngunit ang kabilang partido ay mas nababalisa. Hindi niya akalain na si Huang Feng ay may napakalakas na nakatagong sandata. Katamtaman talaga ang husay ni Huang Feng, ngunit napakalakas ng kanyang nakatagong sandata. Hindi niya talaga kalaban. Bukod dito, makikita na ang kabilang partido ay walang anumang aktwal na karanasan sa labanan, na nagpapahintulot sa kanya na kumapit hanggang ngayon. Kapag ang kabilang partido ay pamilyar sa kanyang ritmo, siya ay mahihirapan. Ginagamit na siya ngayon ni Huang Feng para magsanay. Ang hitsura ng taong ito ay lubhang nakakatulong kay Huang Feng, na nagpapataas ng kanyang aktwal na karanasan sa pakikipaglaban. Kasabay nito, pinahintulutan siya nitong magkaroon ng mas malalim na pangunawa sa mahika. Dahil gusto niyang supilan ang kabilang partido, dapat mabilis ang bilis ng kanyang mahika. Kung hindi, ang kabilang partido ay magkakaroon ng pagkakataon na huminga at umatake. Pagkatapos noon, siya na lang ang matatalo. Kabanata 86. Sa paglipas ng panahon, ang bilis ni Huang Feng sa pagpapakawalan ng magic ay naging mas mabilis at mas mabilis, at ang kanyang pag-unawa sa magic ay naging mas malalim at mas malalim. Dahil dito, lalong napahiya ang kalaban. Sa simula, maaari pa rin niyang subukang iwasan ang ilan sa mga atake ni Huang Feng, ngunit sa huli, hindi na niya maiiwasan ang mga pag-atake ni Huang Feng. Sa kabutihang palad, hindi intensyon ni Huang Feng na patayin siya. Kung hindi, makokontrol niya ang talam ng hangin upang salakayin ang kanyang lalamunan at puso, at siya ay matatapos. Naunawaan niya ito at alam niya na walang intensyon si Huang Feng na patayin siya. Stop, ayoko nang lumaban, I admit talo. Sa wakas ay hindi na nakayanan ang taong iyon. Bagamat hindi intensyon ni Huang Feng na patayin siya, dumarami ang mga sugat sa kanyang katawan. Hindi siya gawa sa bakal, at nakakaramdam siya ng sakit. Bukod dito, mas marami siyang pinsala, mas mabagal ang kanyang mga paggalaw. Siya ay orihinal na walang tiwala na talunin si Huang Feng, at ngayon ay mas imposible. Ang isang matalinong tao ay mas nakakaalam kaysa lumaban kapag ang mga posibilidad ay laban sa kanya. Naunawaan pa rin niya ang prinsipyo ng isang matalinong tao na hindi lumalaban kapag ang mga posibilidad ay laban sa kanya. Matapos malaman na wala na siyang paraan para talunin si Huang Feng, inamin na lang niya ang pagkatalo at tumigil sa pakikipaglaban. Bakit ka tumigil sa pakikipag-away? Tumingin si Huang Feng sa taong nasa tapat niya na nakatayo roon ng hindi gumagalaw. Mukhang inamin niya talaga ang pagkatalo niya. Nakaramdam siya ng kaunting panghihinayang sa kanyang puso. Kung tutuusin, hindi madaling humanap ng ganoong kagaling na tao na makakasama sa pagsasanay. Dahil sa kalaban, tumaas ng husto ang bilis niyang gumamit ng mahika. Ayoko nang lumaban, hindi kita matatalo. Kaya mo akong gawin kahit anong gusto mo. Tumingin ang taong iyon kay Huang Feng at sinabi. Hindi niya inaasahan na si Huang Feng, na mas bata sa kanya at may mga ordinaryong kasanayan, ay magiging napakahusay sa paggamit ng mga nakatagong armas. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong makalapit sa kanya. Ito, medyo nawala ng bantay si Huang Feng sa ugali ng kalaban. Hindi man lang niya inisip kung paano haharapin ang kalaban. Forget it, you can go. Tutal si Tong Zian ang pinagmula ng usaping ito. Hahanapin ko siya, sabi ni Huang Feng. Napaisip siya, at tila pabayaan lang niya ang kalaban.
Kung hindi, dapat ba siyang patayin? Imposible iyon. Hindi kaya malalagay iyon sa panganib. Malinaw, hindi ito katumbas ng halaga. Kung tungkol sa pagpilayan sa kabilang partido, hindi siya ganoon kalupit. Bagamat ang kabilang partido ay dumating para sa kanyang mga kamay at paa, pagkatapos ng lahat, hindi siya nagtagumpay. Isa pa, sumusunod lang siya sa utos. Hindi naman kailangan na magalit siya sa kanya. Siyempre, ang dahilan kung bakit siya pinakawalan ni Huang Feng ay may kaugnayan din sa labanan ngayon. Ang napapanahong hitsura ng taong ito ay nagpaunawa kay Huang Feng sa kanyang kasalukuyang mga pagkukulang, at kasabay nito, nakatulong kay Huang Feng na mapataas ang kanyang pangunawa sa mahika. Bagamat hindi niya ito sariling inisyatiba, pagkatapos ng lahat, hindi niya direktang tinulungan si Huang Feng. Nakaramdam din si Huang Feng ng utang na loob sa kanyang puso. Pinapaalis mo ako ng ganun-ganun lang. Ang tao ay tila nagulat sa inasta ni Huang Feng. Hindi niya inaasahan na ganoon kadaling pakakawalan siya ni Huang Feng. Sa kanyang palagay, kahit na hindi siya patayin ni Huang Feng, tiyak na mapilayan niya siya o malubhang masasaktan siya. Gayunpaman, ngayon ay tila walang ganoong intensyon si Huang Feng. Tungkol naman sa mga pinsalang natamo niya sa nakaraang labanan, pawang mababaw na sugat. Bagamat dinuguan siya ng kaunti at kakilakilabot ang hitsura, makaka-recover siya sa loob ng wala pang 2 araw. Ito ay hindi isang problema sa lahat. Ano, ayaw mong pumunta? Tumingin si Huang Feng sa kalaban at sinabi, "Bueno, ngayon, ako, Tianjun, ay may utang na loob sa iyo. Kung kailangan mo ako sa hinaharap, ipaalam mo lang sa akin." Ang taong iyon, na si Tianjun, ay nagsabi kay Huang Feng. Hindi siya mahilig mangutang sa iba. Sa kanyang mga mata, pinakawalan siya ni Huang Feng sa pagkakataong ito dahil may utang siyang pabor kay Huang Feng. Ang pabor na ito ay dapat ibalik. Sige, ikaw na bahala. Pwede ka nang umalis. Ikan-away ni Huang Feng ang kanyang kamay at sinabi. Hindi niya isinasapuso ang mga salita ni Tianjun. Muling tumingin ng malalim si Tianjun kay Huang Feng. Pagkatapos nun, tumalikod na siya at umalis. Gayunpaman, naalala niya ang nangyari ngayong gabi. Matapos makita ni Huang Feng na umalis ang kabilang partido, sumimangot siya at tinakpan ang kanyang dibdib. Sa simula, hindi maliit ang suntok ni Tianjun. Kung hindi linangin ni Huang Feng ang kanyang panloob na puwersa, natatakot siya na siya ay malubhang nasugatan sa suntok ng kabilang partido. Gayunpaman, tiyak na dahil hindi niya nalilinang ang kanyang panloob na puwersa sa loob ng mahabang panahon kaya hindi gaanong bumuti ang kanyang katawan. Sa makatuwid, kahit na ito ay may ilang epekto, hindi nito ganap na mapaglabanan ang pinsala. Bilang resulta, nagdusa pa rin si Huang Feng ng ilang pinsala. Sa kabutihang palad, sa kanyang panloob na puwersa, ang pinsalang ito ay wala. Bukod dito, naghiganti rin si Huang Feng. Ang pinsala ng kabilang partido ay tiyak na mas malubha kaysa sa kanya, at siya ay nasa mas mahirap na sitwasyon. Matapos kumpirmahin na wala ng mga hindi inanyayahang bisita sa kalsada, mabilis na naglakad pabalik si Huang Feng. Ayaw na niyang manatili pa rito. Pagkatapos bumalik sa kanyang tirahan, inilabas ni Huang Feng ang lahat ng bagay na ibinigay sa kanya ni Suyamo mula sa storage ring. Nang umalis siya sa tirahan ni Suyamo, inilagay niya ang mga bagay na ito sa storage ring. Sa ganitong paraan, magiging maginhawa para sa kanya na maglakad. Kapag lumaban siya mamaya, hindi ito makakaapekto sa kanya. Pagkatapos noon, nagsimulang umupo si Huang Feng na naka-crossleg sa kama at nagsimulang iikot ang kanyang panloob na puwersa upang pagalingin ang kanyang mga sugat. Habang nagpapagaling siya, ibinubuod niya ang nakaraang labanan. Malinaw, dahil sa kanyang kakulangan ng karanasan sa labanan, siya ay tinambangan sa simula. Gayunpaman, dahil sa mahika at sorpresa, nagawa niyang paikutan ang mga mesa at talunin ang kabilang partido. Sa pamamagitan ng labanang ito, ang bilis ng pagpapakawala niya ng mahika ay muling tumaas. Lumalim din ang kanyang pagkaunawa sa mahika. Higit pa rito, natuklasan niya na ang bagong enerhiya na ginawa ng pagsasanib ng mahika at panloob na lakas ay higit na makapangyarihan kaysa sa mahika lamang. Siyempre, dahil natutunan niya ang parehong magic at internal force ng sabay, ang kanyang kakayahan sa pagbawi ay mas malakas din kaysa sa karaniwang tao. Mas malakas din ang tibay niya sa labanan.
Gayunpaman, sa nakaraang labanan, bigla ding naisip ni Huang Feng kung magagamit niya ang kanyang panloob na puwersa at mahika ng sabay, at gamitin ang enerhiya sa energy ball ng hiwalay. Pagkatapos nito, napatunayan ng eksperimento na kaya niya talaga. Habang kinokontrol ang magic upang gumamit ng magic, kinokontrol din niya ang panloob na puwersa upang punan ang ibabaw ng kanyang katawan, na bumubuo ng isang hindi nakikitang protective film upang protektahan ang kanyang sarili. Ngunit pagkatapos nito, hindi na siya muling inatake, kaya hindi niya alam kung ano ang epekto ng invisible film na ito. Matapos isipin ang laban, hindi maiwasan ni Huang Feng na isipin si Tong Zian. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang bagay na ito ay dahil sa kanya. Dahil lang sa pinigilan niya siya noong mga oras na iyon at pinayagan siyang magparehistro, ngunit sa totoo lang ay napakakitid ng isip niya para maghayganti sa kanya. Bukod dito, ang una niyang ginawa ay hilingin ang kanyang mga kamay at paa. Ang mga taong pinadala niya ng 2 beses ay binugbog niya pabalik. Susuko na ba siya? Halatang hindi, dahil ang kabilang partido ay maaaring magpadala ng mga tao ng 2 beses, tiyak na magkakaroon ng pangatlong beses. Bukod dito, kitang-kita na ang mga taong ipinadala ng kabilang partido ay mas malakas sa bawat pagkakataon. Hindi nang ahas si Huang Feng na igaransya na kakayanin niyang ganap na harapin ang mga pag-atake ng kabilang partido. Kaya naman, pakiramdam niya ay hindi na siya maupo at maghintay sa kamatayan. Kailangan niyang mag-isip ng paraan para magkusa sa pag-atake. Kabanata 87. Gayunpaman, hindi ganoon kadaling gumawa ng inisyatiba sa pag-atake. Una sa lahat, kailangang malaman ni Huang Feng kung saan nakatira si Tong Zian o kung saan siya madalas pumunta. Pagkatapos, makakahanap siya ng pagkakataon na gumawa ng hakbang. Gayunpaman, ang lugar kung saan nakatira ang mga katulad niya ay tiyak na napakahigpit. Hindi naging madali para kay Huang Feng na pumasok. Sa makatuwid, maaari lamang pumunta si Huang Feng sa lugar kung saan maaaring pumunta si Tong Zian upang pigilan siya, at pagkatapos ay kumilos. Sabi nga sa kasabihan, kung hindi ako masasaktan ng mga tao, hindi ko sila sasaktan. Hindi ganoon kabait si Huang Feng na pabayaan si Tong Zian. Hindi niya akalain na kung hahayaan niya si Tong Zian, hindi na siya guguluhin ni Tong Zian sa susunod. Kung hindi niya nilinis ng maigi ang ganitong uri ng tao, walang katapusan ito sa hinaharap. Sa huli, ang malas ay siya pa rin. Makalipas ang halos 1 oras, nagising si Huang Feng mula sa kanyang paglilinang. Mas komportable siya ngayon. Nawala ang kaninang baradong pakiramdam sa kanyang dibdib. Bumangon siya sa kama at tumalon ng ilang beses. Wala namang abnormalidad kaya gumaan ang loob niya. Ang panloob na lakas na ito ay talagang makapagpapagaling ng mga pinsala. Napaisip si Huang Feng sa kanyang sarili. Ang kanyang nigong ay isa lamang pangunahing nigong. Bukod dito, matagal na siyang hindi nag-practice nito. Sa makatuwid, ang epekto ay tiyak na katamtaman. Buti na lang at light injuries lang ang natamo niya kaya mabisa pa rin. Matapos mabawi ang pinsala, gustong tingnan ni Huang Feng ang storage box. Pagbalik niya, pumunta siya para magpagaling. Hindi pa niya tinitingnan ang storage box. Hindi niya alam kung may bago. Gayunpaman, nang bubuksan na ni Huang Feng ang takip sa storage box, nalaman niyang tila natigil ang takip. Kahit anong pilit niya, walang paraan para buksan iyon. Si Huang Feng ay hindi nang ahas na maging masyadong marahas. Natatakot siyang masira itong storage box. Pagkatapos, wala nang lugar para umiyak. What the hell is going on? Naalala ko na dahan-dahan ko lang itong nilagyan ng takip. Bakit hindi ko mabuksan ngayon? Nag-squat si Huang Feng sa tabi ng storage box. Tumingin siya sa storage box at palihim na nag-isip. Naalala niya ang kanyang nakaraang operasyon. Wala itong pinagkaiba sa mga nagdaang panahon. Gayunpaman, nabuksan niya ito ng maayos noong nakaraan, ngunit ngayon, bigla itong hindi mabuksan. Hindi na magagamit itong storage box, di ba? Medyo nag-alala si Huang Feng. Sa pamamagitan ng storage box, marami na siyang nakuhang magagandang bagay. Umaasa pa rin siyang patuloy na makakamit ang magagandang bagay para tuluyang mabago ang kanyang kapalaran. Ngayong bigla niyang natuklasan na hindi nakapakipakinabang ang storage box, natural na medyo natakot ang kanyang puso. Gayunpaman, dahil sa pagiging kakaiba ng storage box, walang makapagbibigay ng anumang mungkahi. Maaari lamang siyang umasa sa kanyang sarili upang malaman ito,
ngunit wala pa rin siyang ideya. Matapos subukan ng ilang ulit, hindi pa rin ito mabuksan ni Huang Feng. Kaya lang niyang sumuko nang walang magawa. Baka nag-aalboroto lang ang storage box na ito at magiging maayos na bukas. Kaya lang ni Huang Feng na aliwin ang kanyang sarili ng ganito. Hindi niya ma-check ang storage box, at may panganib na hindi na magagamit ang storage box. Natural na hindi maganda ang mood ni Huang Feng. Kaya lang niyang maghilamos at maghanda para magpahinga. Sa kabilang banda, pagkatapos na humiwalay si Tianjun kay Huang Feng, pumunta siya sa bar at sinabi sa kliyente na nabigo ang kanyang misyon. Ayaw man niyang aminin, ito ang totoo. Ang taong nagtiwala kay Tianjun ay si Kuya Biao. Mahirap para kay Tianjun na tanggapin ang kabiguan ng misyon. Ayon sa husay ni Tianjun, posibleng makumplito ang misyon, ngunit nabigo si Tianjun. Kabanata 88. Hindi niya maiwasang isipin, si Huang Feng ay isa lamang maliit na security guard. Paano kaya ang isang security guard sa isang normal na gusali ay may ganoong kasanayan? Baka may secret weapon siya. Ngunit kung may espesyal na bagay na tumulong kay Huang Feng, kung gayon si Huang Feng ang magiging pinakamahirap niyang kalaban sa hinaharap, ito ay isang bagay na ayaw niyang makita. Ang hindi alam ni Biao Ge ay ang iniisip niya ngayon ay ang katotohanan. Nakatingin sa mukha ni Biao Ge na hindi makapaniwala, napabuntong hininga na lamang si Tianjun. May sakit ang ate niya, kailangan nga niya ng pera, pero ang hiling ng ate niya ay maghugas siya ng kamay sa kasamaan at tumigil sa paggawa ng masama. Mahal na mahal niya ang ate niya, basta ang hiling ng ate niya, gagawin niya ang lahat para matupad ito. Kaharap si Biao Ge, nagsorry lang si Tianjun, tutal, hindi lang niya natapos ang misyon. Kailangan pa niyang umalis. Biao Ge, I'm very sorry, my sister is sick and hospitalized. Her biggest wish is na nasa tabi niya ako sa lahat ng oras. Salamat sa pag-aalaga sa akin all this time. Napakalakas ni Huang Feng, hindi siya malambot na persimmon. Sana mag-ingat si Biao Ge in the future. Aalis muna ako. Tianjun, ikaw. Hindi inakala ni Biao Ge na talagang aalis si Tianjun. Isa itong malaking dagok sa kanya. Pagtingin sa likuran ni Tianjun habang paalis, hindi alam ni Biao Ge ang gagawin, hindi mailabas ang buhol sa kanyang puso. Ang isa ay ang galit sa pag-alis ni Tianjun. Ang isa ay ang takot sa mahiwagang kakayahan ni Huang Feng. Ang kanyang puso ay patuloy na nag-iisip ng mga kontra, ngunit wala siyang ideya. Ito ang nagparamdam sa kanya na mamamatay na siya. Biao Ge, hahayaan ba talaga nating umalis si Tianjun ng ganito? At paano ang panig ni Huang Feng? Pakiramdam ko ay tiyak na hindi ito pababayaan ni Huang Feng, ngunit kakaiba ang kakayahan ni Huang Feng. Umalis si Tianjun na makakaharap sa kanya, paano natin haharapin si Huang Feng? Nakakunot ang noo ng nasa gilid at nag-aalalang tanong. Ibinagsak ni Kuya Biao ang porselana sa tabi niya. Hindi sigurado ang ekspresyon ng mukha niya. Paano ko malalaman? Kuya Biao, huwag kang magalit, huwag kang magalit. Nag-a-analyze lang ako, pero pagkaalis ni Tianjun, hindi ko alam kung magiging maayos pa ba ang mga nangyayari ngayon. Kung may kakayahan ka, bakit hindi mo i-practice ang sarili mo? Napatingin si Kuya Biao sa katabi niyang binata na may pang-aalipusta. Nagtago sa likod ng sobrang duwag at matapang na sabihin sa kanya ang ganoong kalokohan, hindi ba siya nakaramdam ng hiya? Huwag, huwag, huwag. Kuya Biao, tingnan mo ang aking maliliit na braso at binti. Kung sasampalin ko si Huang Feng, hindi ba't isang trahedya iyon? Mabilis na ikanaway ng binata ang kanyang kamay. Kung aakyat man siya, hindi siya makakaligtas kahit kakaunti sila. Nakangising iginala ni Kuya Biao ang mga mata sa katabi niyang binata, saka kumunat ang noo. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanyang panig sa hinaharap. Kung walang mahusay na katulong tulad ni Tianjun, ito ay walang silbi. Kuya Biao, si Tianjun ang pinakamalasakit sa kanyang kapatid na babae. Dapat ba tayong, maaari natin siyang takutin ngayon, ngunit hindi natin siya maaaring banta magpakailanman. Kailangan nating humanap ng paraan para makabawi sa pagkakaibang ito. Biglang nakatanggap ng tawag si Kuya Biao mula kay Old Yu. Matapos malaman ni Old Yu na nabigo siyang turuan ng leksyon si Huang Feng, pinagalitan niya siya sa telepono, tinawag siyang isang basura. Si kapatid na Biao ay orihinal na hindi nasisiyahan dahil si Tianjun ay gustong umalis.
Sa huli, pinagalitan siya ni matandang Yu. Natural, siya ay lubhang malungkot sa kanyang puso. Pagkaalis ni Tianjun sa bar ay umuwi na siya. Hindi man lang ginagamot ang mga sugat sa kanyang katawan. Kuya, ikaw ba yan? Pagbukas ni Tianjun ng pinto, isang boses ng babae ang nagmula sa loob ng bahay. Kapatid niya iyon, si Tianlin. Kabanata 89. Ako ito. Nang marinig ang boses ng kanyang kapatid na babae, ang walang ekspresyon na mukha ni Tianjun ay napuno ng kahinahunan. Ang lugar na kanilang tinitirhan ay isang slum, at ang upa ay napakamura. Gayunpaman, para sa kanila ngayon, ito ay hindi isang maliit na pasanin. Isa lang ang kwarto sa bahay, pero ang gitna ay pinaghihiwalay ng kurtina. Maliban sa mga kaldero at mangkok, walang ibang kasangkapan sa silid. Ito ay napakasimple at magaspang. Ito ay maihahambing sa lugar kung saan nakatira si Huang Feng. Binuksan ni Tianjun ang kurtina. Sa loob ay may maliit na kama. Nasa kama ang kanyang kapatid na si Tianlin, isang magandang babae. Si Tianlin ay 20 taong gulang pa lamang ngayon. Karaniwan, ang mga babaeng tulad niya ay ine-enjoy ang kanilang magandang kabataan sa unibersidad sa ganitong edad. Gayunpaman, maaari lamang manatili si Tianlin sa maliit na bahay na ito buong araw. Mailabas lang niya ang kapatid para makalanghap ng sariwang hangin sa pagbalik nito dahil hindi na ito makalakad. Ni hindi niya makita, napakaganda ng mga mata ni Tianlin. Sila ay malaki, malinaw, at malalim. Sila ay lubhang kaakit-akit. Gayunpaman, ang gayong pares ng malalaking mata ay walang silbi dahil hindi ito magagamit. Wala siyang makita. Si Tianlin ay hindi bulag mula noong siya ay bata pa. Mga 5 taon na ang nakalipas, bigla siyang nagkaroon ng kakaibang sakit. Hindi siya makalakad gamit ang kanyang mga paa, at pagkatapos ay hindi siya makakita. Siya at si Tianjun ay mga ulila mula noong sila ay bata pa. Gumastos si Tianjun ng maraming pera at nagpunta sa maraming ospital, ngunit hindi niya malaman kung anong sakit ang mayroon si Tianlin. Ayaw ni Tianlin na gumastos ng ganoon kalaki ang kanyang kapatid sa kanya. Sa simula, nang magkaroon siya ng kakaibang sakit na ito, takot na takot siya. Umaasa siya na siya ay gagaling, makitang muli ang mundo, at makalakad muli. Gayunpaman, nang maglaon, nang pumunta siya sa sunod-sunod na ospital, dahan-dahan niyang tinanggap ang katotohanan. Alam din niyang walang pera ang pamilya niya kaya pinigilan niya ang kapatid sa pagpapagamot sa kanya. Gayunpaman, paanong si Tianjun, na nagmamahal sa kanyang kapatid, ay handang sumuko ng ganito. Kaya, naman, ginamit niya ang lahat ng perang nakuha niya kay Kuya Biao para gamutin ang sakit ng kanyang ate. Dahil dito, napakahirap pa rin nilang dalawa. Bukod dito, mukhang matuwid si Brother Biao, pero sa totoo lang, kuripot din siya. Napakalaking kontribusyon ni Tianjun, ngunit hindi niya ito binigyan ng malaking gantimpala. Dagdag pa rito, hindi niya gusto ang karakter ni Brother Biao, at ang mahigpit na pagtutol ng kanyang kapatid, nagpasya si Tianjun na huwag nang sumunod kay Brother Biao. Paano na, dapat bored ka sa bahay mag-isa. Naupo si Tianjun sa tabi ng kama at hinaplos ang buhok ng kapatid habang buong pagmamahal na nagtanong. I'm not bored. I have a radio. Maraming programa ang nakalagay. It's very interesting. Masayang itinaas ni Tianlin ang isang makalumang radyo sa kanyang kamay at sinabi kay Tianjun. Ang radyong ito ay binili ni Tianjun para sa kanya. Natatakot siya na maiinip siya sa bahay mag-isa. Kuya, bakit amoy dugo ka? Nasaktan ka ba, nakipag-away ka na naman ba sa iba? Di ba sabi ko hindi ko kailangan ng gamutan? Dahan-dahan tayong kumita ng pera at mabuhay. Hindi ka pwedeng maging hulagan. Kung may mangyari sa iyo, ano ang dapat kong gawin? Biglang naamoy ni Tianlin ang dugo sa katawan ni Tianjun. Mula nang mawala ang kanyang paningin, ang pang-amoy ni Tianlin ay bumuti ng husto. Kaya naman, madali niyang naamoy ang dugo sa katawan ni Tianjun. Don't worry, it's okay. I'm fine. Inaliw ni Tianjun ang kanyang kapatid at sinabing, hindi ba't sinabi ko na sa iyo noon? Nangako ako sa taong iyon na gagawa ng 3 bagay para sa kanya. Ngayon, tinulungan ko siyang gawin ang pangatlong bagay. Bukas, hahanap ako ng trabaho at magtrabaho. Panipi, talaga. Inangat ni Tianlin ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang kapatid.
Alam din niya ang tungkol sa kasunduan ni Tianjun at Kuya Biao. Sinabi sa kanya ni Tianjun noon, "Talaga, kailan ka nagsinungaling ng kapatid mo?" Sa harap ng mga tagalabas, palaging malamig at tahimik si Tianjun. Gayunpaman, sa harap ng kanyang kapatid na babae, siya ay isang mainit na tao. Sa puso niya, kapatid niya lang ang inaalala niya. Kabanata 10. That's good. Kuya, don't worry. Dahan-dahan naman tayong kumita, basta okay ka lang. Sabi ni Tianlin, kasalanan ko ang pagiging inutil ko. Kung kaya kong maging normal, matutulungan kitang kumita at maibalik sa akin ang isang hipag. Ano ba yung pinagsasabi mo? Tandaan mo, huwag mo nang isipin. Naririnig mo ba ako? Paano ka magiging inutil? Basta nakikita-kita, punong-puno ako ng motivation. You are very useful, sabi ni Tianjun, at saka, ayokong mag-asawa ngayon. Isipin mo, kung ikakasal ako, makokontrol ako ng iba. Paano ako magkakaroon ng kalayaan ngayon? Paanong hindi ka mag-aasawa? Hindi kita kayang alagaan ngayon. Kung ibabalik mo sa akin ang isang hipag, may mag-aalaga sa iyo, magaan ang loob ko, sabi ni Tianlin. Well, let's talk about this. Para ipagdiwang ang pag-alis ko sa orihinal kong buhay, bumili ako ngayon ng kalahating roast duck. Sabi ni Tianjun. Wow, no wonder na amoy ko ang bango. Nakangiting sabi ni Tianlin. Pinakagusto niya ang roast duck. Pagkatapos nito, kuntentong nasiyahan ang magkapatid sa masarap na pagkain sa simpleng inuupahang bahay na ito. Bagamat ang dalawa ay dumanas ng kahirapan at maging ang sakit ng karamdaman, pinanatili pa rin nilang dalawa ang kainosentehang iyon sa kanilang mga puso. Wala silang kahit katiting na hinanakit at madali silang nasiyahan. Si Tianjun at ang kanyang kapatid na babae ay masayang kumakain, ngunit si Huangfeng ay nanlumo. Kanina pa niya iniisip ang storage box, kaya hindi siya makapag-meditate ng maayos ngayon. Hindi ko pa rin mabuksan. Matapos subukang boksang muli ang storage box, nabigo pa rin si Huangfeng nang makitang walang paraan para buksan ito maliban kung binuksan niya ito sa pamamagitan ng puwersa. Gayunpaman, hindi niya alam kung makakaapekto ba ito sa pag-andar ng storage box, kaya hindi siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Kalimutan mo na to, pag nakuha ko, swerte ako. Kapag nawala yun, kapalaran ko na. Marami na akong nakuhang gamit sa storage box. Hindi man magamit ang storage box, dapat makontento ako. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nalaman ito ni Huangfeng, at ang kanyang puso ay biglang naliwanagan. Bago niya makuha ang storage box, si Huangfeng ay isang optimistikong tao. Bagamat hindi matatag ang kanyang trabaho at hindi mataas ang kanyang sweldo, hindi siya nawala ng pag-asa sa kinabukasan at palaging naniniwala na siya ay magtatagumpay. Gayunpaman, pagkatapos makuha ang storage box, nagsimula siyang mag-alala tungkol sa kanyang mga nadagdag at natalo. Natatakot siyang mawala ang storage box anumang oras, o mawala ang epekto nito. Ngayon, ang kanyang mga takot ay naging katotohanan. Siya nga ay nag-aalala tungkol sa kanyang mga pakinabang at pagkalugi sa loob ng ilang sandali, ngunit ngayon, sa wakas ay pinag-isipan niya ito ng mabuti. Noon, wala akong storage box, pero maganda pa rin ang buhay ko. Ngayon, kahit wala akong storage box, at most, babalik ako sa dati kong estado. At saka, may mga nakuha akong treasures. Masasabing malaki na ang kinita ko. Kahit kailangan kong magsimula ulit, wala akong pinagsisisihan. Matapos itong pag-isipang mabuti, sa wakas ay nawala ang depresyon sa puso ni Huangfeng. Pumasok siya sa estado at nagsimulang magnilay. Marahil dahil pinag-isipan niya ito ng mabuti, ang kahusayan ng kanyang pagmumuni-muni ngayon ay mas mataas kaysa karaniwan. Ang kanyang estado ng pag-iisip ay kalmado, na mas nakakatulong sa paglilinang. Nang buong pusong nagmumuni-muni si Huangfeng, ang kanyang amo, si Manager Liu, ay nakikipag-inuman kasama ang ilang tao sa clubhouse. Ang mga taong ito ay ang mga tao mula sa Landau Group na pumunta sa Changzhou Group ngayon. Si Manager Yuan, na nagpakatanga sa harap ng lahat, ay nandito rin sa oras na ito. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi na siya nahihiya gaya noong araw. Nakadamit siya na parang isang matagumpay na tao. Manager Liu, I'm really sorry to call you out so late. Halika, subukan mo ang mga pagkain dito.
Ang lasa ay napakasarap. Magalang na bati ni Manager Yuan kay Manager Liu.